marami po mga kapatid ang nabibigo sa kanilang sarili. At marami rin ang nabigo na umasa rin sa kanila. Nabigo po sila in a sense dahil hindi po nangyari yung ninais niya para sa sarili niya at hindi nangyari yung nais ng iba na inalapit sa kanya. At alam naman natin mga kapatid na isa sa pinakamasakit na pwedeng maranasan natin sa buhay na ito ay yung mabigo. Amen po ba? At saan tayo pwedeng mabigo? Kasi minsan hinahanap po natin saan ba ako nabigo? Sa pagmamahal ba? Sa mga material bang bagay na hinangad ko na hindi nangyari sa buhay ko? Doon lang ba sa mga area na yon pwedeng mabigo tayo bilang tao? Pero ngayong umaga mga kapatid, isa sa kabiguan na napakasakit na pwede nating maranasan in the area of prayer. Sa pananalangin, bakit ko po ito nasabi sa inyo mga kapatid? Lahat po ba ng hinihiling po natin sa atin pong Diyos ay naipagkaloob niya sa atin? Kahit alam natin na iyon ay kalooban niya? Lahat po ba mga kapatid? At kung sumagot man ang Panginoon sa dalangin mo, gaya ng iniisip mo, yun ba ay nangyari po ng dahil po sa inyo? Kung yung sarili daw po natin na inilalapit sa Diyos ay nabibigo tayo, paano pa raw kung ang ilalapit natin sa Kanya ay yung iba na inilapit din sa iyo? Lumapit din sa iyo dahil alam nila na mas pakikinggan ka ng Diyos more than sa kanila. Tapos po eto hanggang sa huli, parang walang nangyayari. Parang bingian Diyos sa lahat ng ating sinasabi. Ito po ang pinakamasakit na pwedeng mangyari sa atin. Na kaya po tayo tumatawag po sa Diyos dahil kailangan po natin ng tulong. Kaya tayo dumaraing sa Kanya dahil alam natin na pakikinggan niya ang panawagan natin. Mga kapatid, minsan nakakapagod. Yung tawag ka ng tawag pero walang sumasagot. Yung nagsasalita ka, wala namang nakikinig. Dumadaing ka pero walang pumapansin. Ganon madalas ang nangyayari po sa atin. Ano po kaya ang dahilan, mga kapatid, kung bakit hindi tayo madaling pinapakinggan ng Diyos sa atin pong inilalapit sa Kanya by means of prayer? Gusto niyo ho ba na sa buhay po natin in this area, hindi na po natin maranasan ang mabigo? Every time na lalapit tayo sa Panginoon. Kasi ho, nahihiya po ako minsan, hindi lamang po sa Diyos, maging sa aking sarili. Dahil napakarami po ang inilalapit sa iyo, Pastor, please pray for my son, pray for my mother, pray, Pastor, pray. Sapagkat iniisip nila na kapag ikaw ang nanalangin, ang mga kapatiran ang nananalangin dun sa kanilang inilalapit sa iyo, alam po nila, confident sila na pakikinggan tayo sa panalangin natin sa Diyos. And we tried many times. Sapagkat hanggang ngayon, marami pa tayong binabattle in prayer. At hanggang ngayon, hindi po tayo makakuha ng malinaw na sagot. And I feel failure po doon sa area na yun. Parang, Lord, ano po ba? Ano po bang kulang sa amin? Tell me. So that kapag kami ay lumapit po sa iyo, hindi mo kami tatanggihan. Naroon agad ang pagtugon mo. At yan po, mga kapatid, yung sekreto na ibibigkas ko sa inyo, yung sekreto na sasabihin ko po sa inyo, mga kapatid. Ito po ang sekreto lang na nakita ko. Para hindi mangyari sa atin na mabigo tayo time to time sa mga bagay na inilalapit natin sa Diyos. Alam niyo kung ano? Yung mamuhay tayo ng matuwid sa harapan po ng atin pong Panginoon. Mamuhay tayo ng matuwid. A holy life, a clean living. That is the key. Bakit po malakas ang loob ko na sabihin ito sa inyo, mga kapatid? Sapagkat ang title po ng mensahe po natin ay pinamagatan ko pong Di Ka Mabibigo. Di ka mabibigo. Kanina sabi mo, Pastor, lagi tayong nabibigo. O eto nga po, sasabihin ko sa inyo, yung sikreto, kung gusto po natin na hindi natin maranasan ang mabigo sa bawat inilalapit natin sa Diyos, eto number 1, ang taong matuwid, dalangin niya ay agad dinidinig.
Hindi ka mabibigo. Kapag ganito ang klase ng pamumuhay na meron po tayo. Ang taong matuwid, dalangin niya ay agad, dinidinig, 1 Peter. Ang mata ng Panginoon ay nakatuon sa matuwid. Panalangin nila ay malugod na agad. Ang sabi po dito, ang mata ng Diyos ay nakatuon saan? Sa matuwid. Meaning gusto po ng Diyos na sila po ay pinagmamastan. Why? Dahil siguro po mga kapatid, ito rin ang nagbibigay sa Diyos ng kasiyahan sa kanyang mga nakikita. Na ang anak niya ay matuwid ang buhay, na ang anak niya ang ginagawa ay matuwid na mga bagay. Kaya nakita niyo po rito yung salitang malugod. Anong ibig sabihin nito? Kagalakan niya. It is His pleasure. At binibigyan kanya ng assurance na sinasabi niya sa sarili niya na kapag tumawag ka sa akin, anak, kung tumawag ka sa akin, anak, kapag dumaing ka sa akin, anak, hindi kita bibiguin. Agad akong tutugon at ipagkakalob ko sa iyo ang iyong hinihiling. Look at the word, agad. Amen. No hesitation, no question asked. Why? Because of a righteous living. Dahil ikaw ay isang taong namumuhay ng matuwid. Yun lang po pala mga kapatid. Ang tagal na nating nakakilala sa Panginoon. Ang tagal na nating lumalapit at dumudulog sa Panginoon. Hanggang ngayon, napakarami pa rin na hindi natin makita yung sagot ng Panginoon sa inilalapit natin. Dahil meron dahilan. Hindi pwede na walang dahilan sa likod nito kung bakit tayo minsan pinapahindian ng Diyos. Sa Psalm 34 verse 17, agad dinidinig ng Diyos, alin? Ang matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. The same word, agad. Nakita nyo, paulit-ulit na makikita nyo po yan. Masarap na maranasan ito mula sa Diyos. Na kapag ikaw ay lumalapit sa Kanya, ang tugon niya sa iyo agad. At alam mo sa sarili mo na hindi Kanya pahihindian, hindi ka mabibigo. Mga kapatid, uli, bakit ko po sinasabi ito? Sapagkat siya mismo ang nagsabi sa atin na kapag lumapit tayo, tumawag sa Kanya, hindi niya tayo bibiguin. At dito may kasama pang bonus, nakita nyo? Ililigtas Kanya sa panganib. Ililigtas Kanya sa panganib. Saan makikita ito? Ika'y ililigtas niya sa panganib, sa umang ng bitan, at kahit anumang mabigat na salot, di ka makakaranas o magdaranas. Walang pwedeng mangyari sa iyo na masama, mga kapatid, kung hindi ito pahihintulutan ng Diyos. Amen? Walang pwedeng mangyari sa atin sapagkat nandoon yung divine protection ng ating Panginoon na ililigtas niya daw tayo sa mga panganib. Hallelujah! Sa mga umang ng bitan. At bakit malakas ang loob natin? Confident tayo na panghawakan yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Tingnan niyo po sa Micah chapter 3. Sorry. Nakalagay na po pala dyan. Micah 3:11c. Nasa kalagitnaan natin si Yahweh, kaya walang kasama ang darating saan? Nasa kalagitnaan natin ang Diyos, ang makapangyarihang Diyos, ang mapagmahal na Diyos, ang nagmamalasakit na Diyos. At kung ganun po ang klase ng atin pong pamumuhay, mga kapatid, yun ang nakikita ng Panginoon na hindi po niya tayo pwede pong pahindian. Napakasarap. Napakasarap na maranasan po natin ito. Tingnan mo ang atin pong Panginoong Jesus doon sa kanyang prayer. Sabi niya, every time na lalapit siya sa kanyang Ama, ano sabi niya? Lagi mo akong dinidinig. Lagi mo akong dinidinig. Alam ko yon, lagi mo akong dinidinig. So mga kapatid, yun po yung una. Pangalawa, hindi mabibigo. Alin? Yan yung title natin eh. Hindi mabibigo ang taong matuwid. Hindi mabibigo ang taong matuwid. Di malilimutan kahit isang, very clear, hindi daw mabibigo, sabi dito. Wala po kasing dahilan na ipagkait ng Diyos yung hinihingi po natin sa Kanya, lalo na po yung hinihingi naman niya sa atin, ay ginagawa rin natin at binibigay din natin.
Di po ba? Kasi ganito po kasi ang setting nito eh. Ang prayer po kasi, asking God to do something in our behalf, in their behalf. Parang tayo lang po kasi yung pong namamagitan. Tama po. Asking God to do something in our behalf. At gusto po natin kapag tayo ay lumapit sa Diyos at sinabi natin, ito Lord, ito kailangan namin, Lord, bigay niyo nga po ito sa amin, gawin niyo nga po ito sa amin. Willing ang Diyos na ito'y gawin. Pero kapag ito'y binalik sa atin, anak, what about you? Willing ka rin ba na gawin ko anuman yung hihilingin ko sa iyo? Kasi ang problema, ang gusto mo lang ako ang gagawa para sa iyo. Pero kapag ikaw ang dinidiman ko, hindi mo magawa yung bagay na hinihiling ko sa iyo. It should be two-way. Hindi pa pwedeng isa lang. Amen, mga kapatid. Gawin mo yung pwedeng gawin na sinasabi ng Panginoon sa iyo. At kapag nakita ng Panginoon na ginagawa mo yung hinihiling niya sa iyo, likewise, kapag naman ikaw ang humingi sa Panginoon, paano ka pwedeng pahindian ng Diyos kung yung hinihingi niya sa iyo, hindi mo siya binibigo? Napaka-unfair naman para sa ating Panginoon na lahat ng hiningi niya sa iyo, lahat ng kaya niya, o kaya mo rather, na ibigay sa Kanya, ginawa mo. Tapos ikaw ngayon ang humihiling sa Kanya, hindi niya maipagkaloob. It is not fair. Pero alam natin mga kapatid, hindi natin pwedeng alin. I-outgive ang ating Diyos. Mas higit ang Diyos kapag gumagawa po sa atin. Amen. So ito po. Kapag ang hinihiling natin, definitely, ay ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi ho pwedeng hindi ito dinggin ng Diyos. If it is in accordance to His will. Pastor, paano natin malalaman na yun nga ang kalooban ng Diyos, yung ating hinihiling? Hindi naman pwede, mga kapatid, na hindi rin po ito ipababatid ng Panginoon. Kaya nga gaya ng binabanggit ko, meron din siyang hihilingin. And in order for us to know the will of God in our lives, makikita po ninyo ito sa Roma chapter 12. Ano hinihiling niya? Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo ng mga isip, o mag-iba kayo, magbago ng isip, upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Nasa pagbabago ng isip, para po mabatid natin kung ano talaga ang perfect will ng ating pong Diyos sa buhay po natin. God is not after po doon sa ating mga circumstance. After ang Panginoon, doon po sa changes ng ating pong mind. Sapagkat moment na mabago po ang takbo ng ating kaisipan, yung pong mga circumstance na ito, it follows lang eh. At lalo na't hindi ka lumalabas sa kalooban ng Diyos. Again, mga kapatid, hindi lahat ng makikita niyong kalooban ng Diyos is acceptable. Hindi. Bakit? Kagabi nga po na-share ko ito. Ang buhay po kasi natin, there is two tracks. Meron po tayong tinatawag na famine. Meron din tayong tinatawag na favor. Pwedeng ang sitwasyon mo ngayon ay you are in famine. Pero hindi ka mananatili na ang sitwasyon mo ay nandoon sa kategoryang yon. Maghintay ka lang. There is favor coming. Hindi lahat ng nangyayari sa iyo is a tragedy. There is also triumph. Hello? Hindi po lahat ng araw ay evil days. There is also good days. This is the day that the Lord has made, and I will rejoice and be glad in it. Hindi lahat ng araw, mga kapatid. Kaya lang minsan nagpo-focus tayo sa isang bagay. Doon tayo nakatuon sa sitwasyon na yon, na parang hindi na tayo makaalis sa kalagayan natin na yon. And napoprostrate tayo. Nadi-discourage po tayo. Pero keep in mind na hindi lahat ng pagkakataon, ganon ang iyong sitwasyon. Amen, mga kapatid. Kung famine man ngayon ang nararamdaman mo, hintayin mo yung favor ng Panginoon na darating sa buhay mo. Kung ang tingin mo sa nangyayari sa iyo, it's a tragedy. Just hold on. Makikita mo, bibigyan ka ng Diyos ng triumph sa buhay mo.
Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng tagumpay. Tatandaan niyo yan. 1 Corinthians chapter 15 verse 57 and 2 Corinthians chapter 2 verse 14, sinasama tayo ng Panginoon sa parada ng mananagumpay. Siya ang Diyos na nagbibigay ng tagumpay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yung pong makita ninyo kung paano po naging victorious ang Panginoon. The grave cannot hold Him. Death cannot what? Diba? Overcame Him. Napagtagumpayan po niya ang lahat ng pwedeng dumating sa buhay po niya. O ano po ang mensahe nitong pinaabot sa atin bilang mga anak niya? Na hindi laging kabiguan ang pwedeng maranasan mo. Isang araw pararanas ko sa iyo na magtatagumpay ka at madalas na naririnig nyo. The only way kasi na ma-appreciate nyo yung victory dahil naranasan nyo ang failure. Kasi bibigyan nyo siya ng comparison. Eto ako ngayon. Lord, dumaranas kami ng ganitong sitwasyon. Eto ako ngayon. Pero bukas, pag nakita nyo na may ginawa na magandang Panginoon sa buhay nyo, doon nyo ngayon makikita, Lord, hindi pala laging ganun ang araw. Meron din pala. Change the setting of our mind. Para daw mabatid po natin kung ano ang kalooban ng Diyos, kung anong mabuti at nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. At gusto kong pansinin yung word doon na hindi malilimutan kahit isang saglit. Alam niyo po bang ibig sabihin ito, mga kapatid? Yung sinabi ng Panginoon na hindi ko malilimutan ang isang taong matuwid kahit isang saglit. Tingnan niyo po ang sabi puro sa Isaiah 49. Ang sagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mamahalin ang sanggol na inuluwal? Kung meron mang inang lumimot sa kanyang bunso, this is my promise to you, my child. Ako'y hindi lilimot sa iyo kahit na sandali. Siya mismo ang nagsabi nito sa atin, ako'y hindi lilimot sa iyo kahit na sandali. Alam niyo po ba kung bakit hindi niya tayo madaling makalimutan? Mga kapatid, hindi madaling kalimutan yung taong naging dahilan ng kanyang kamatayan, bunga ng kanyang pagmamahal. Hindi ho madali. Tingnan niyo ang sabi sa Isaiah, ayon po, 49:16, nilagyan ko siya ng patlang. Sapagkat ang nakalagay po kasi ron, Jerusalem. Pero gusto kong alisin yung word na Jerusalem. At gusto ko ilagay natin ang pangalan natin. At pwede nating sabihin, Leah, hindi kita malilimot. Pangalan mo'y nakasulat sa aking palad. Hindi kita malilimot sapagkat ang pangalan mo ay nakasulat sa aking palad. Another verse, the same verse, tinan nyo. Isaiah 42:21, sinabi ni Yahweh, ang nakalagay po dyan ay Israel. Tandaan mo, kayo ng mga lingkod ko na aking nilalang, hindi ko kayo malilimutan. Merong isang Diyos na nagbibigay sa atin, mga kapatid, again, ng assurance. Eto ako na Diyos ninyo. Matindi. Ang Diyos hindi ho madaling lumimot. Pero tayo, mga kapatid, di ba? Nilimot ako ng aking bayan. Yung bayan na aking iniluwal, hindi ako pinahalagahan. Nagsasabi rin ng Panginoon, mga kapatid, ng kanyang nararamdaman. Pero ang maganda rito, kung tayo pala ay mamumuhay ayon sa katuwiran ng Diyos, isa sa pangako po niya sa atin, hindi niya tayo malilimutan kahit na sandali. Hindi niya tayo lilimutin. At yun lang, alam nyo, nagpapasaya na sa kalooban po natin na mayroong isang Diyos na kahit anong mangyari, hindi nakakalimot sa atin bilang kanyang mga anak. At ito pa isa, mga kapatid, ang taong matuwid, maraming magagandang bagay ang mangyayari sa buhay.
Ang taong matuwid daw, maraming magagandang bagay ang pwedeng mangyari at maganap sa kanyang buhay. Tingnan po natin. Ang matuwid ay ginagantimpalaan dito saan? Dito pa lang. Meron na pong sinasabi ang Panginoon, ang matuwid ay ginagantimpalaan niya na sa lupa. Ano po ang gantimpala? Ang matuwid ay sagana saan? Sagana sa lahat ng kanyang kailangan. O ano pa? Ang matuwid ay nag-iiwan ng ano? Pamana hanggang sa ikakaapu-apuhan at at sa matuwid na uuwi ang naipon ng isang. Nakita niyo po mga kapatid? Yan yung magagandang bagay na pwedeng mangyari sa buhay pala natin kung lalakad po tayo ayon sa katuwiran ng Diyos. Di ba? Matthew 6:33. Ano nakalagay doon? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Hindi lang yung kingdom ang hinahanap natin dito, kundi yung katuwiran ng ating Panginoon. And the moment na mapasa atin po yung katuwiran na ito, all the promises of God, yung pong magagandang bagay, ang sabi niya, ito ang pwedeng mapasayo. O ano pa? Awit 112. Ito yung pintong pasukan ni Yahweh, ang Panginoong Diyos. Tanging ang matuwid lang alin. Tanging ang matuwid ang pababayaan doon ay pumasok. Tanging ang matuwid. Ang nakalagay doon sa 1 Peter 4:18, na-discuss namin kagabi, ano sabi ron? Kung ang matuwid ay halos hindi maligtas, ano kaya ang sasapitin pa ng mga tao na hindi po hinahangad yung bagay na yun sa buhay niya? O alam niyo po ba kung anong mangyayari? Sabi ron, pababayaan. Yun lang taong matuwid, ang pababayaan doon ay pumasok. O Matthew, itataboy nga ito sa kaparusang walang hanggan. Ngunit ang matuwid ay tatanggap ng ano? Kita nyo? Ayan eh. Sinasabi na ng Panginoon. All we need to do is what? Sumunod lang tayo sa gusto niya. Pilitin natin na kahit papano. Alam ko na, hindi madali. Mahirap. Na talagang mamuhay ayon sa katuwiran ng Diyos. Napakahirap. Pero alam ko mga kapatid, doable yun eh. Kaya natin pong gawin. Sa tulong at habag ng Panginoon, kung iyon ang ating nanaisin, pwede tayong mabuhay nang wala pong anumang kasalanan na nagagawa sa buhay na ito. Hindi ka gusto mong maging matuwid just because dahil po may pakikinabangan kayo. No. Automatic po kasi yun. At napakasarap. Amen mga kapatid. Hindi tayo pwedeng tumagal ng sa pagiging Kristiyan natin na walang nababago sa buhay po natin. Dahil meron tayong pagsisisihan pagdating po sa huling araw. Kaya nating gawin sa biyaya ng Diyos. Amen? I-encourage mo lang ang sarili mo. I-encourage mo lang. Sabihin mo lang, Lord, ayaw kong magkasala sa iyo. Lord, ayaw kong makagawa ng mga bagay na na sa huli ay pagdurusahan ko. Hindi naman pwedeng wala po yung wala yung bayad. Meron. So, anong ibig kong sabihin, mga kapatid? Yun ang pilitin natin, Lord, please. Kami po ay mga laman na may tendency na matanghay ng aming kahinaan. Pero pwede naman po sa tulong at biyaya niyo. Remember, si Jesus Christ naging tao. Pero hindi nagkasala. Amen. So meaning, kaya po natin bilang pagiging tao at kung pipilitin natin na huwag tayong magkasala at magkamali sa harapan ng Diyos, then okay, purihin ng Diyos. Amen? Desire nyo. Para hindi po natin maranasan ang mabigo. Nakakapagod. Maniwala kayo. Nakakapagod. Sipin mo lahat sila, lumalapit din sa iyo. Sis, pakipag-pray mo nga si ganito. Bro, pakipag-pray mo nga si ganito. Lahat sila. Dahil naroon po yung respect nila sa iyo. Naroon po yung kanilang pananaw na kapag kayo ang lumapit sa Panginoon, hindi kayo pahihindian.
Pero every time na lalapit tayo sa Panginoon, tayo mismo, personally, ano po ang nating nararamdaman? Lord, parang walang nangyari. Marami tayong hiningi sa Diyos. At alam nyo kung ano po yung mga nakaraan na nangyari sa buhay natin dito. Amen? Binatil po natin yun. Yung ating kapatid, binatil po natin yun. Walang hindi po nanalangin sa atin. At sinasabi natin, Lord, just give him an extension. May gagawin pa siya. Hindi nangyari eh. Siguro, yun ang kalooban ng Panginoon. Pero yun na nga ang maganda eh. Kasi alam niyo mga kapatid, meron po kasing pangyayari na ganito sa Bible eh. Nakipag-bargain si Abraham. Ang sabi po niya sa Panginoon, Lord, kung meron pong 50 matuwid, gugunawin mo ba? Ano sabi ng Diyos? Alang-alang sa 50. Lord, wag naman po kayong maging makulitan sa akin. Kung meron pong 40 matuwid, gugunawin mo pa rin ba? Alang-alang sa 40. Lord, kung meron po, ito last na lang po, Lord. Huwag kayong masasaktan po sa akin. Huling-huli na lang, kung meron pong 10, gugunawin mo ba? Alang-alang sa 10. Hindi ko gugunawin. Now, ano gusto kong makita ninyo? Ang Diyos ay laging may kinukonsider. Alang-alang sa'yo. Anak, hindi na siya deserving na tumanggap ng kasagutan mula sa akin, pero alang-alang sa'yo na ikaw na nakikiusap, ikaw na naninikluhod, dahil nakita ko ang laman ng puso mo, yung desire mo. Alang-alang sa'yo. Alam niyo ba yung word doon sa 37 verse 4 ng Psalm? Delight yourself to God and He will grant the desire of your heart. Hindi ho yun dahil yung pong lahat ng desire mo ay ibibigay ng Panginoon. Desire mo na magkaroon ng sasakyan, ibibigay ng Panginoon. Desire. Hindi po yun tinutukoy doon. Ang tinutukoy doon, how much of God in your life you desire. Gaano yung portion ng Panginoon na dinidesire mo sa buhay mo. And the moment na kapag ang Diyos ang dinesire mo sa buhay mo, ano pangako ng Diyos? As you delight, He will grant the desire of your heart. What is your desire? More of you, not more of these things. Amen po mga kapatid. Minsan ang prayer natin, ito, Lord, fill me with your Holy Spirit. Lord, puspusin mo ako ng Santong Espiritu. Iyon ang atin pong idinadalangin sa Diyos, yung kapuspusan. Mga kapatid, hindi natin minsan naunawaan yung hinihiling natin sa Diyos. Ang ibig sabihin po, kapag ganun ang hinihingi natin, eto yun. Ilang porsyon ng banal na Espiritu ang siyang nagkukontrol ng buhay mo. Iyon ang ibig sabihin ng kapuspusan ng Espiritu. Hindi pa pwedeng hiningi mo lang, Lord, puspusin mo ako, hindi mangyayari. Pero ito po, hindi pa pwedeng hindi mo maranasan. Lagi mong i-gauge ito. Ilang portion of the Holy Spirit that is in you ang kumukontrol sa buhay mo. 10%? 20%? 50%, kapag ka 50% nung Holy Spirit na ito ang siyang nagpapatakbo sa buhay mo, pwede mo nang sabihin, you are filled with the Spirit. Amen? At napakasarap na lumakad tayo ayon sa Espiritu ng Diyos. And then finally, ang taong matuwid, hindi madaling pabaksakin. Wow! Ang taong matuwid, hindi madaling pabaksakin. Tingnan nyo, pangako ng Diyos. Huwag mong pag-iisipang looban ng taong matuwid. Pagkat siya'y makatatayo uli, mabuhal man ng 7 ulit. Huwag mong pagsasamantalahan ng taong matuwid. Huwag mong ite-take advantage ang taong matuwid. Sapagkat ang Diyos ang nagsabi, itatayo ko yan kahit 7 beses siyang bumaksak. 7 beses ko rin siyang tatayo. At yun ang kanyang pangako. Hindi madaling pabaksakin ang isang taong matuwid. Amen! Hallelujah!
At ito pa ang isa, bago tayo dumako sa konklusyon. Ang bahay ng masama ay mawawasak. Ngunit ang tolda ng matuwid, hindi babaksak. Tingnan nyo ginamit doon, bahay at tolda. Sa tingin ninyo sa dalawa, alin ang mas matibay? Bahay o tolda? Mas matibay ang bahay. Pero ano sabi ng Panginoon? Kahit nasabihin mong pinakamatibay ang bahay mo, pag hindi tama ang buhay mo, mawawasak ang anumang ang nasa sayo. Pero kahit po sinasabi ng kapatid na ito na tolda lang ang kanyang tahanan, tolda lang ang meron siya, pero namuhay siya ayon sa katuwiran ng Panginoon, ang sabi ng Diyos, kahit anak ganyan lang ang kalagayan mo sa buhay, hindi ka babaksak dahil ako na yung Diyos ang sayo'y aalalay. Ako na yung Diyos ang sayo'y aagapay. Amen? Mga kapatid, sa Psalm 37 o 34, ang taong matuwid, masuliranin man, pero sa tulong ni Yahweh agad, may ibsan. Hindi sinabi na hindi tayo papasok, na magkakaroon tayo ng mga pagsubok sa buhay, ng mga suliranin. Hindi tayo exempted dyan sa bagay na yon. Kahit matuwid ka pa sa harapan ng Diyos, pwedeng ialaw ng Panginoon na maranasan mo ito, sapagkat mas lalo kang huhubugin ng Panginoon doon sa bagay na gusto niya na mangyari sa buhay mo. Hindi tayo exempted, mga kapatid. Kahit sabihin mo na ginagawa mo na ang kalooban ng Diyos. Pero meron din ginagawa ang Panginoon beyond your understanding. Hindi mo maunawaan. Pero ito, pag nakita mo, after that, lahat ng mga tinanong mo, lahat ng mga inisip mo, lahat ng naglaro sa kaisipan mo, bakit nangyayari ang mga bagay na ito? After na mangyari ang mga kapatid na yon, makikita mo yung result, doon mo pasasalamatan ang ating pong Diyos. Mga kapatid, yun lang ang pwede nating gawin sa buhay. And here is my conclusion. Sabihin nyo sa taong matuwid, mapalad ka. Pakikinabangan mo ang iyong pinagpaguran. Isaiah 3:11, at sa masamang tao, kawawa ka. Sasapitin mo ikapahamakan. Kung anong iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. So in final word na binitawan ng Panginoon, sabihin mo sa matuwid, mapalad ka. Kahit sabihin mong kapos ka pa sa maraming bagay, na-deprive ka sa mga pwede mong ma-enjoy sa buhay. Pero dahil ang desire mo sa buhay ay lumakad ayon sa katuwiran ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, mapalad ka. At sabihin mo naman doon sa isa, kawawa ka. Kawawa ka. Amen? So sabihin mo, mga kapatid, sa tabi mo, mapalad ka. Amen? Mapalad ka kung ginagawa mo yung sinasabi ng Panginoon sa buhay mo at sinusunod natin yung kanyang gusto. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat, taas po natin ang ating mga kamay. Kina-challenge ko po kayo sa sandali pong ito. Buhay niyo po yan. Huwag niyo pong iasa sa iba yung pwede niyong gawin sa sarili ninyo. Huwag niyong tingnan ng iba sa ginagawa nila. Ang tingnan niyo kung anong pwede mong gawin sa buhay mo. Lahat tayo ay umaasa ng sabag ng Diyos. Pero kaya po natin itong gawin sa tulong at biyaya ng Panginoon. Mga kapatid, hindi lahat ng nagsasabing Kristiyano ay sasama ng Diyos. Ililigtas ng Diyos. Pero papakita mo sa sarili mo na, Lord, totoo po ako dahil nilalakaran ko yung sinasabi po ninyo. Hindi mahirap gawin, kapatid. Kapag ka sinabi mo, Lord, lalakaran ko yung katuwiran mo. Pipilitin ko. Ngayon, hindi ko masasabi na 100% magagawa nyo. Pero ito po ang gusto kong i-guarantee sa inyo. Pag nakita ng Panginoon na nagpipilit kayo, kahit nag-i-struggle kayo sa buhay na ito, yung po ang i-honor ng Panginoon. At tutulungan kayo ng Diyos na mangyari yung bagay na hinahangad po ninyo sa buhay ninyo. Kapatid, napakasarap na marinig mula sa bibig ng ating Panginoon na tayo kanyang mga anak ay tinatanggap sa kanyang kaharian. Good and faithful servant. Halika, sumama ka sa akin, makisalo ka sa hapagkainan.
Kapatid, hindi na natin pwedeng hawakan kung anong pwedeng mangyari. Napakabigat ng sitwasyon natin. Ngayon, ang ganda ng kondisyon mo. Ngayon, maayos ang pakiramdam mo. Mamaya, mayroon ka na namang ibang nararamdaman. Napakahirap ang hawakan. Pero ito po, mga kapatid, ano't ano man ang mangyari, basta ang buhay mo ay nasa kamay ng Diyos. Hindi po tayo dapat mag-alala, sapagkat mas alam ng Diyos kung anong tama, kung anong mabuti, at kung ano karapat-dapat na pwedeng mangyari sa buhay po natin. Amen? May mga bagay na pinapayagan ng Diyos, masakit na tanggapin. Pero meron po siyang malinaw na dahilan kung bakit niya yun pinahintulutan, pinayagan. All we need to do is to give Him the trust. Have faith in Him. Huwag kayong mawawala ng pag-asa, sapagkat siya ang nagbibigay ng pag-asa. Psalm 37 verse 9, nasaan ba ang pag-asa? Ang pag-asa ko ba'y saan makikita? Sa iyo, Panginoon, ang aming pag-asa. Marami na po ngayon, mga kapatid, hindi na nagsasalita, nawawala na sila ng pag-asa. Full of discouragement. Walang nagbibigay ng assurance, may mangyayari pa ba, may mababago pa ba? Pero thank God, merong isang Diyos na nagsabi sa iyo, anak, anuman ang mangyari, hindi kita malilimutan. Sapagkat ang pangalan mo isinulat ko na sa aking mga palad. Salamat na merong isang Diyos na nakakaalala lagi sa iyo. May isang Diyos na hindi sumasagi ka sa isip niya, bagamat madalas sumasagi siya sa isip natin. Kapatid, tanging kayamanan mo, ayon sa kinanta natin, tanging kayamanan ko ay ang sambahin ka. Tanging ang kayamanan ko yung makilala ka. Tanging ang kayamanan ko pagdating ng araw, kayo ang aking makakasama. Hindi ang mga bagay na na-accomplish ko rito sa lupa. Bagamat yun ay pinayagan mo na ma-enjoy namin. Pero higit sa lahat, ang akin pong pinananakin na kananais at dinidesire sa buhay na ito ay ang makasamba sa iyo, makasunod sa iyo, makalakad kami ayon sa katuwiran mo. Kapatid, subukan niyo. Subukan ninyo. At kapag nakita ng Panginoon na nagpipilit kayong maging matuwid sa harapan ng Diyos, subukan niyo humingi ng isang bagay sa Diyos kung pahihindihan kayo. Siyang nagsabi nito, hindi ako. At kapag siyang nagsabi at nagsalita, tutuparin niya yon dahil siya'y Diyos na hindi nagbabago ng kanyang sinasabi. Muli, Panginoon, salamat. Tulungan mo kami na makapamuhay na matuwid sa harapan mo. Pagod na po kami sa maraming bagay. Gusto po namin every time na approach kami sa iyo, laging nandun ang tugon mo. Kasi nga po, Panginoon, nakikita mo na ginagawa namin yung pong nagbibigay ng kasiyahan sa puso mo. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami. Salamat po, O Diyos. Salamat sa paalalang muli sa bawat isa po sa amin. At Lord, ito po yung alam ko. It is not how many, but what kind of a Christian meron po sa amin dito sa church na ito. Kahit po kami ko, konti lang, Panginoon. Pero kung lahat ng mga anak mo rito lumalakad sa katuwiran mo, masigit po kami, Panginoon, kahit sabihin pa nila na sila'y libo-libo, kung hindi naman nakakasunod sa mga gusto po ninyo. Muli, Panginoon, salamat. To you be the glory and praise. Hahawakan namin ang mga salita mong ito. Sa iyo, pinakamataas na pagsamba, parangal at pagluwalhati. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. At ang lahat ng nanais na maging matuwid sa harapan ng Diyos ay magsabi na, Amen. God bless you, mga kapatid.